Because you already perceived loyalists in the Senate. Totoo naman yan, sinasabi mo, Ma'am Karen. Oo. Yung 2/3, yung 16 na vote, hindi pa yan sigurado kung talagang makukuha nila yan. Marami ang nag-iisip, sa popular lang ng Duterte, talaga namang dadalin at dadalin. Kung sino i-endorso ni VP Sara. Kayang dalin. Hindi lang makakuha ng 32 million votes. Masosobrahan pa. Yan pakinggan nyo kanyang paliwanag. President Tito Soto sa salitang forthwith immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na 1 linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith ang kanyang maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magte-take kami ng oath. Yung trial ay nangangahulugan within a reasonable time. O sa loob ng makatuwirang panahon. Ito pong sinasabi nito, makatuwirang ba yan? Matagal na proseso yan, hindi yan pwedeng madaliin. Tuko na ba kayo sa mga Duterte? Nagtatanong lang ho kami Ewan natin kung ano sagot niya rito. Grupo ng taga Davao, wala kayong pag-iingat na ginagawa? Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba yun? Hindi na siguro nila ako makikilala pagkasuot ko yun. Joke yun? Pero Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Akala ba natin, nagsalita na si Madam Lenny o si Ate Lenny? Akala ba natin na hindi na siya tatakbo? Bakit anong nangyari at pinipilit pa nila na tumakbo ito sa 2020? Wala na ba kayong ipagtatapat kay VP Sara? At bakit pinangangahalandakan nyo, maggagawa kayo ng napakaraming pirma para mapilit nyo si Ate Lenny? Wala siyang isang salita kung ganun. Di ba? Kung halimbawa magpapadala siya sa mga kwento nyo, parang kinain niya sarili niyong suka. Hindi kasi ang Ate Lenny nagsalita na. Oo, okay na siya sa Naga. Hindi natin alam kasi malayo pa. Malayo pa pero malapit na ang 2028. Paano mo nasabi malayo pa? Malayo pa yung petsa pero malapit na sa puso nila. Ano ibig kong sabihin? Hindi kasi, napapansin nyo talagang wala silang tigil kapananira sa pananira at paghanap ng mga magiging kalaban ni VP Sara sa 2028. Inawitan pa. Parang mismong ito na ang siguro hudyat na para mapatakbo nila si Ate Lenny. Pero ewan lang natin kung kakagatin ni Ate Lenny. Kita nyo, pasok natin to. At syempre, bago tayo magsimula, marami tayong papasadahang video ngayon. Lalong-lalo na itong si Au Au. Kasi talagang pinipilit nilang ngayon 2026 ay mapabagsak si VP Sara. At ang paliwanag nito ni Pinky, sa forthwith, kung sakali daw mag-convene, mamadaliin nila. Madaliin nyo. Galingan nyo sa pagmamadali. At sa dulo ng ating video, may shoutout segment tayo. Tapusin nyo yung video at yung join button, andyan lang yan. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pasok! Maraming salamat po. Ayan, pasalamatan po natin si Vice kasi isang text lang, nag-yes agad. Masayang-masaya kami na nandito ka. Kita mo naman, ang dami naghintay sa'yo. Hindi lang sila lahat taga-Naga, pero kahit hindi sila taga-Naga, maganda din sila. Dumayo sila just for you. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lenny. At anytime po, i-text niyo po ako. Ano mang mangyari, pupuntahan ko kayo. Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue holding
hoping for a wonderful future, not just for our families, but for the entire Philippines. Tama! Para yun ang awa. Pero gusto namin na Dire-diretso na ang pang-aawit at panliligaw nila kay Madam Lenny. Ha? Madam Lenny, paano yan? Nakapagsalita na kayo. Kung yan ay kakagat kayo, paano na lang yung mga sinabi nyo nung una? Pero anyway, hindi naman natatakot si Bibi Sara kung may kalaban si Bibi Sara eh. Di ba? Hindi kayang tibagin ng mga Duterte. Ngayon, kaya nila siguro talagang pinipilit ito si Ate Lenny na tumakbo. Kasi nga, hindi nila kayang gawin. Oo. Wala talagang lalaban eh. Ibig sabihin, lahat ng gustong kumalaban, laglagan to ka. Ito si Virus. Hindi nga makakakuha to ng ilang boto eh. Ito si Bombom kung sakali. Wala rin makukuha ang boto ito. Ito pa si Koki. Kung sila lang ang tatakbo at kakalaban kay Bibi Sara, wala. Isa nga, parang laglag na eh. Dahil promise ng promise eh. Kaya daw mapauwi si Saldico eh. Di ba? Yung secretary ng DILG. Mapapauwi daw si Saldico. Hindi nga kayang papauwi. Ayun. Paano pa ngayon paniniwalaan? Paano rin ito paniniwalaan na hindi na siya tatakbo. Tapos ngayon may mga ganyan. Di walang isang salita. Hindi katulad ni Bibi Sara, sa 2026 siya magdideklara. Hindi pa nga umaabot ng 2026, kalagitnaan pala. Parang December ata ng 2025 o 2024, nagdeklara na. Yun dapat. Hindi yung maraming paeglat na hindi ako tatakbo. Tapos ayun. Ewan ko lang totoo kaya to, Ate Lenny. Nagmamakaawa na yung mga, please daw, please. Please daw. Kaya maraming gumagawa ng paraan. Para si Bibi Sara ay hindi makasalang dito sa 2020 national election. Asar na asar siguro ito pag nanalo si Bibi Sara. Lalong-lalo na si Treneling. May pasok natin ito kasi may interview sa kanya. Gusto niyo pa ba ituloy? Nagmamakaawa si Ate Vice. Na tumakbo raw si Ate Lenny. Pero wag na natin bigyan ng pansin yan. Ito tayo. Bumabanat na naman ito si Au-Au. Alamin natin at bago natin bigyan ng reaction. Alam niyo naman ito, hindi naman ito mananalo kaya nanggugulo na lang ito. Kahit saang posisyon sa gobyerno, hindi ho tatangkiligin to. Dahil alam ng taong bayan ito ay isang, nako po, Rudy. Mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago. Kontento na sa ganyang mga trabaho. Ano ba yan? Isang termino. Isang termino lang sa pagkasenador. Laglagan to ka. Talo sa susunod. Kaya, ganito na lang ang napiling trabaho. I would have to say you're right. Because in 2016, the former president was so powerful and popular, and to the point that he even left office with high popularity ratings. Tama. It takes 16 senators to convict the vice president. Some say they don't have the numbers because you already have perceived loyalists in the Senate. Totoo naman yan sinasabi mo, Ma'am Karen. Yung 2/3, yung 16 na vote, hindi pa yan sigurado kung talagang makukuha nila yan. Marami ang nag-iisip, sa popularidad ng Duterte, talaga namang dadalin. Kung sino i-endorso ni Bibi Sara. Kayang dalin. Hindi lang makakuha ng 32 million votes. Masosobrahan pa. Pero, itong kinakatakutan ng lahat. Pag-usaping maleta na. Alam nyo naman, pag-usaping maleta, talagang ang tama nagiging mali. Ang batas ay nababaluktot. Diba? Napansin nyo ba sa kamera? Ganon ang kwento nila diba? Kahit na tama, gagawin nilang mali. Kahit na may wala nang ebidensya laban kay Bibi Sara, naghahalungkat sila ng ilalaban kay Bibi Sara. Ganon din dito mamaya sa punto de vista nito ni
Oo, pangalan na to ni ni Pinky. Kasi ang forthwith daw sa kanilang pagkakaintindi, anak ka ng bugi. Sige, tuloy mo. Do you think it will change? That 16, they'll get a 16 conviction? I'm hoping that it would be so. But based on my experience, Kita nyo, hindi pa siya sigurado. I'm hoping, ibig sabihin, alam niya na rin na hindi nila makukuha yung 16 vote o 2/3 dyan sa Senate. Mahihirapan sila. Unang-una, sino ba yung mga nasa 16? Sino ba yung majority, sino minority? Sino ba yung re-electionist at sino ba yung kailangan dumikit sa Duterte para maging mabango? Meron nga dyan talagang, wala na, last na nila yun eh. Kilala nyo ba si Teltel, tsaka yung Punatot? Baka last na nila yun sa political career nila. Nakita ko yung merong sariling pahina to si Teltel, pinagtatawanan siya ng taong bayan. Mahilig mag-guess ito sa mga Kaso nga lang, tinatawanan siya. Hindi ko alam kung mananalo kasi tumakbo sa Marikina, talo eh. Pag ikaw, once na tinalo ka na sa mga local, sa LGU, wag ka na ma-expect na manalo ka sa national. Tandaan mo yan. Hindi ka na nga tinangkilik sa Marikina, lalo na sa national. Ibig sabihin, ayaw na sa'yo. Meron kang mali na ginawa. Nasa Duterte na nga, di ba? Kumalas pa. Yan lang. Kala natin, die hard sa mga Duterte. Hindi pala, di ba? So ikaw, tuloy mo, in 2012 during the Corona hearings, ano siya nagbabago siya. Depende sa mood of the times. Pagka yung You're right. ebidensya would be a smoking gun na convince yung publiko, mararamdaman ng ng mga senador They go with the public pulse also, which is one consideration. Kaya nga sabi ko kaya by design, yung impeachment, pinasa ito sa mga politiko, hindi sa mga Supreme Court justices. Kasi mas broad yung consideration. Hindi lang yung legal, hindi lang yung ebidensya. Kasi that's the legal question. Meron bang ebidensya to say na ginawa niya yung crime? Kita mo, wala nga eh. Di ba mga peking statement, mga peking ebidensya ang nilatag mo doon. Ibig sabihin, doon pa lang, sablay na. Siya yung naglatag ng mga yung BDO Lanang. Siya yun. Mali-mali yung kanyang statement. Ngayon, paano mapapaniwala ng isang sinungaling na tao diyan? Di lumalabas, alam na ang galawan nito, kaya hindi na rin ito paniniwalaan. Doon lang sa mga, alam niyo gusto magpabagsak kay BP Sara, yung gusto ng forthwith, sila lang yung may magusto na ma-convict si BP Sara. Kaya nga, iba rin ang pananaw pagdating sa conviction. Conviction with disqualification. Conviction without disqualification. Malaki. Pero ang puntos natin dyan, ang puntos ni BP Sara dyan, malaki ang tsansa na mabasura lang yan. Kasi, yung Supreme Court nga, nagsabi, hindi kailangan madaliin, walang forthwith na mangyayari. Pero iba pa rin ang paniniwala ng mga senador, lalong-lalo na si Tutasin at itong si Pinky. Ang paniniwala daw nila doon sa kanilang pinanghahawakan ma-forthwith at madaliin. Kayo lang ang may gusto niyan. Pero paano naman yung ibang senador? Hawak nyo ba sila sa leeg? 'Di ba hindi? Walang ganun. Na kaya nyo madaliin? Hindi, pasok lang natin to kasi napapag-usapan Anong pananaw nila sa forthwith? Nakakatawa. Yun pala ang pananaw nila sa forthwith na sinasabi. Na panauhin. Yes, dahil nga ang bola ay nasa inyo na. Papunta na sa inyo, partner. Hawak nyo na ang beat. Nako, good morning po kay Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning po, Sen. Welcome back po. Hi, sir. Welcome back po. Yeah, good morning Victoria, good morning Christian. Good to be back. Oo Sa nga inyong po. programa, anong ganap? Good to hear you again, sir. Sir, so ang information is possible kung napagbotohan daw po itong articles of impeachment sa House plenary on May 11. If i-transmit po ng House on May 11 to the Senate, kailan po i-convene ang Senate Impeachment Court? Yan pakinggan nyo interpretation ng kanyang aming paliwanag. President Tito Soto sa
salitang forthwith immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na isang linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith ang kanyang, maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magte-take kami ng oath. So possible May 12, sir? Mag-convene? Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances, no? Pero kung si Senate President ang susundin, gusto niya agad-agad ma-convene. Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately. Kita nyo sila. Di ba? Tinalo nyo pa yung desisyon ng korte. Ano ba ang sabi ng Korte Suprema patungkol dyan sa forthwith na yan? Hindi kasi ito mapag-usapan lang. Kasi kung babaliin na naman nila ang desisyon ng korte nung April 29, ano ba sabi doon? Sa desisyon ng nung Abril 29, nilinaw ng Korte Suprema na ang salitang forthwith sa 1987 Constitution patungkol sa impeachment trial ay nangangahulugan within a reasonable time o sa loob ng makatuwirang panahon. Ito pong sinasabi nito, makatuwirang ba yan? Matagal na proseso yan, hindi yan pwedeng madaliin. Iba ang terminology nila eh. Ang terminology nila, bilisan, madaliin. Iba yung sinabi ng Supreme Court. Abogado ba kayo? Nagtatanong lang ho kami. Kasi kung babaliin nyo na naman, sasabihin nyo, madaliin, basahin nyo yung hatol ng Supreme Court noong April 29. Makatuwiran. Panahon at hindi agarang pag-upo ang interpretasyon. Ito ay nagbibigay daan sa Senado na maghanda at umiwas sa hindi makatuwirang pagkaantala. Basahin ang buo. Kita nyo na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo magmadali. Walang ganon. Ano kailangan nyo? Madaliin? Hindi. Hindi yan para sinabi, okay, sige. Pag na-convene yan, bukas tapos na. Walang ganon. Okay, sige. Pag na-convene yan, naipasa nyo sa amin within 3 session, within 3 hearing, tapos na tayo. May apila pa ho yan, ha? Huwag ganun. Saka porkit nasa inyo na ang bola, hawak nyo ang beat, meron pa ho, delay in tactic dyan. Hindi nyo naman pwedeng papa-atinin si BP Sara kung ayaw niya. Wala kayong magagawa. Merong mga time na hindi pwedeng umatin, hindi aatin si BP Sara. Merong mga time na pwede siyang umatin kung gusto niya. Kung ayaw niya, di wala naman kayong magagawa eh. Sa impeachment, ganun. Para lang trial yan. Pag sinabi ng defense team ni BP Sara, hindi makaka-attend ang pangalawang pangulo dahil meron siyang naasikasong ganito. Hindi nyo naman mapipilit. Wala kayong karapatan na ganun. Tama. Tuloy. Tama yon. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith. Opo. And do you agree with that, sir? Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magka-trial eh. Kasi may proseso pa yan eh. Pag nag-constitute, siyempre mag-take oath. Umagri daw siya doon sa Senate President niya. Nakakahiya kayo. Parang ang gusto yung palabasin eh. Kaya yung baliin ang batas para kay si Bendalo Nako, Ka Rudy. Bakit ganito yung mga namumuno sa Pilipinas? Kailan pa ba ulit babanggitin ni Miss Cara David ang kanyang wish? Miss Cara David, yung wish mo, kailan na uli yun? Di ba? Ngayon, dito, pasok natin to si Kokey. Alam niyo ba si Kokey? Nagdala na raw siya ng maskara. Kokey, kahit hindi ka na magdala ng maskara, yung pagmumukha mo na yan, yan pa rin yan. Hindi mo na kailangan magtago sa maskara. Yan at yan pa rin yun. Mas nakakatakot pa nga yan ngayon kaysa doon sa maskara na sinasabi mo. Walang dahilan para matakot. Yan ang kanyang banat. Nababahala ba ang kanyang seguridad? Magdadala siya ng maskara.
Hindi kasi nakakatakot din kasi minsan yung sariling multo na. Kasi yung pangabanat nila kay BP Sara, doon sila takot-tatakot sa 2028 kung si BP Sara na ang upo. Paano sila makakatakas? Hindi kasi sila yung mga nag-front. Sila yung mga kumuha ng ebidensya, sila yung mga nagkalap ng ebidensya, sila rin yung naghihiring. Diba? Napansin nyo sa Committee on Injustice, sa Kangaroo Court, di umano, talagang ito yung mga may boses. Kasama niya si Lihistro. Kita niyo si Lihistro. Kasama niya si Kokey, si Dilimaw. Sila yung grupo ng Injustice Committee. Kasama si Tokno. Yung mga makabayan, sama-sama sila. Ay, pasok nga natin to para malaman natin kung bakit natatakot ba? Hindi kasi bakit nga naipasok lang yung kwento na hindi niya na kailangan nagdala na siya ng maskara. Bakit ba? Bakit ba kayo magdadala? Dahil takot na ba kayo sa 2028? Takot na kayo at nangingilabot na kayo? Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba? Hindi. Kung ano yung mas mo, yung din ang mukha ng tingin sa'yo ng taong bayan. Oo. Aminado siya, kamukha niya si Kokay, ano? Ang title nito, Kokay, umami na. Kamukha niya talaga si Kokay. Yun, hindi na siguro nila ako makikilala pagka suot ko yun. Yung testimonya ng NBI director, stopping short of saying kung sino yung kinontrata na assassin. Pero may description, sinabi ko sang pangkat nagmula. Kayo ba hindi natatakot na baka humaba yung listahan ng kontrata at masama kayo? Kung ganun ho talaga yung kapalaran eh. Actually, maganda ang balikan yung binabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung hinuli siya sa papuntang dahig, no? Siya talagang tinatanggap na ho na yung kapalaran niya eh. Ikaw ba, tatanggapin mo yung kapalaran mo pag upo ni BP Sara? Nagtatanong lang ho kami, boss, amo, manager. Tanggap mo na ba? Kung ano yung ginawa nyo kay BP Sara, sasapitin nyo rin, tanggap nyo na ba? Hindi kasi kami curious lang. Kasi ang dami nyo. Ang dami nyo talagang bumatikos kay BP Sara. First time ever sa history ng Pilipinas, isang vice president pinagtulong-tulungan ng mga taga-kamara. Hindi lang taga-kamara, may ilang senador pa. First time ever, pero hindi nila kaya tibagin di ba? Walang nakatibag sa Duterte, tandaan nyo yan. Napadala nyo ngayon kasi nasa nyo ang bola, nasa nyo ang beat. Pero ang katanungan dyan, sa susunod, pag umikot na ang bola at yung ruleta ay tumama na sa inyo, ano kaya kahantungan ng beat na yan? Hindi, nagtatanong lang ho kami kasi ang dalas nyo bumira sa mga Duterte. Isang linggo, hindi natatapos, Duterte ang issue. Pangalawang linggo, pangatlong linggo, isang buwan, Duterte. Magmula 2023 hanggang ngayon, Duterte pa rin ang bukang bibig nyo. Di ba? Paano? Kasi nga, takot. Yun ang kanilang pangambay. Nangangamba sila, paano kapag binalikan sila? Aminado rin sila Nagdala na siya ng Kokay Mas. Woohoo! Kokay Mas! Ano kaya magandang title dito? Doon sa mga ginawa niya, if that is the fate or that is his destiny, then so be it. Tingin ko yung mga miyembro naman ho ng Committee on Justice, ganyan din naman ho namin yan tinitignan. Na Di ano? ba? Kung ito ho yung kailangan gawin para gawin ho yung trabaho namin, kung ito yung kailangan gawin para tiyakin po na may pananagutan sa atin pong bansa. Wait lang boss, hindi nyo trabaho ang bumatiko sa isang vice president. Walang ganun. Kaya nagulat kami, from 19 Congress, pinasok nyo pa sa 28 Congress, still, yun pa rin ang focus nyo. Sa mga Duterte pa rin. Kaya ngayon, tanong-tanong lang nagtatanong lang kami. Hanggang kailan kayo titigil? Sa pambabati ko sa Duterte. Pag nakaupo na ba si BP Sara, titigil na kayo? Tatanong lang. Hindi kasi ito nagkakakwentuhan lang tayo dito. Nagsimula yan, dito kay Trilling, pinasukan ng iba't ibang congressman, pinasukan ng mga ibang senador. Puro Duterte ang target
Ano sabi ng mga galing na abogado? Ano sabi ng mga galing na mga kaalyado ni BP Sara? Isa lang isa lang ang mga pakay niyan sa mga Duterte. Hindi makasali si BP Sara sa 2028. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Yung sa May 4 o sa Lunes. Kailan ba ngayon? Ano ba nga? May 4. Abangan nyo sa Committee in Justice. Yung boto, masasabi ko sa inyo, nasa 1/3. So, sobra pa. Kasi nga planado. Sabi nga ni Kong Pulong, may umiikot na. Yung maleta na ata yung iniikot para lang ma-impeach si BP Sara. Tingnan natin. Kasi kung yung iba dyan ay magpe-play safe na, BP Sara, huwag kang mag-endorso ng mga congressman. Pakiusap lang. Piling-piling tao lang ang inendorso mo. Pabayaan mo sila magtatalo. Pag meron dyan mga nagsipirma at dumapit sa'yo, huwag mong pansinin. Oo, mga mga unyango yan. Mga butterfly kung saan may mabango, mga bees kung saan may mabango, doon. Oo. Bilang bahagi ng House Committee on Justice, di ganun taho talaga yung buhay. Di ba? Wala ko kayong pag-iingat yung mga kasamahan nyo nagagawin kasi nung nakaraang linggo, nakita natin sa kanyo mismo may nangyayaring karakasan. At walang hindi nakuhuli yung mga gumagawa ng karakasan. So wala po kayo sa yung mga nakilalang hindi kaalyado. Ang interview nila, kakampi, gigisayin sila. Tinatakot nyo naman si Redon Kayo naman, ano pag-aalinlangan? Susuko na ba kayo sa mga Duterte? Nagtatanong lang ho kami, Ewan natin kung ano sagot niya rito. Grupo ng taga Davao, wala kayong pag-iingat na ginagawa? Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba yun? Hindi na siguro nila ako makikilala pagka-suot ko yun. Joke yun? Pero, hindi naman ho kailangan magdagdag ng seguridad, no? Lalo tigit, tingin naman ho namin, kami po yun nasa tama, tingin ho namin. Oy, boss, wrong. Mali. Walang tama doon sa ginawa nyo. Hindi nyo nga dapat pakialaman yung salin, pinakialaman nyo. Tama ba yun? Diba? May bank secrecy law, pinakialaman nyo pa rin. Tama ba yun? Paano mo nasabing nasa tama? Walang tama sa ginawa nyo. Walang tama sa isang tao na hindi nyo tinantanan mula 2023. Tama ba yun? Hindi tama yun. Kaya kayo, huwag kayo makikinig sa mga gantong tao. Ay, nagulat na nga lang tayo. Bakit nanalo ito sabagay, talagang nung panahon talagang sobrang lakas ng party list nila. Kasi andun pa si Saldico. Ngayon, wala si Saldico. Mukhang lilipat na ng kampo si Saldico. Ano kayang gagawin nito? Hindi, pag halimbawa lang, mapagkwentuhan lang, halimbawa lang ito. Si Saldico ay nakuha at lumipat na kay BP Sara at nilaglag itong mga ito. Paano na? Kayo magbigay. Comment nyo sa comment section. Paano ka na ngayon? Hindi ka naman tatanggipin ni Duterte kasi binanatan mo si Tatay Digong. Wala kang tigil kay Tatay Digong. At wala ka rin tigil kay BP Sara. Yung bunganga mo kay BP Sara, tuloy-tuloy. Paano ka na ngayon yan, di ba? Tatanong lang ho kami. Ngayon, meron silang banat dito. Pag hindi raw dumalo si BP Sara, hindi pagdalo ni BP Sara, saan? Saan yung hindi pagdalo? Walang dahilan para saan. Tuloy. Solid po yung ebidensya dito po sa impeachment proceedings po na ito. Nako, Solid yung ebidensya sa 6.7 billion na pumasok, lumabas sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Solid po. Kita nyo? Kahit hindi pa nila napapatunayan, kayo ho ay kumukuha lang ng mga ebidensya para maging probable cause. Parang sinabi mo na solid. Hindi pa napatunayan sa korte. Solid na sa'yo. Kita nyo naman. Dapat sinabi mo, ito ho ay iniimbestigahan, naiimbestigahan pa lang. Dapat ganito, papaliwanag ko sa'yo, explain mo na maayos. Yung ginawa po namin kay pangalawang Pangulo Sara Duterte, nagkakalap lang po kami ng mga ebidensya kung siya ba ay merong ginawa, meron bang pumasok na pera at naglabas-pasok sa kanyang bank account, sa kanyang mag-asawa,
Kung meron, ilalatag natin yan doon sa tamang venue. Hindi kanya ng paliwanag. Bakit mo nasabi yan? Galit ka. Bakit mo nasabi yan? Kasi siyempre, binibira niyo si BP Sara at sinisiraan niyo si BP Sara. Diba? Kung hindi kayo bias at wala kayong mga pinapanigan at wala kayong mga personal interest, hindi niyo sasabihin yan. Dapat sasabihin niyo kagaya na sinabi ko. Ulitin pa natin. Ganon ang pagpapaliwanag. Hindi yung, ay, meron na kaming solid ebidensya, magpatunayan, naglabas-pasok. Alam na. Paninira yan, boy. Boss, amo, manager. Lahat ng mga ginagawa nyo, hindi makatarungan sa taong bayan. Walang tigil, 2023 hanggang ngayon, magte-2027 na. Next month ho, ano na ba? Mayo na ngayon. June na next month. Kalagitnaan na ng 2026. May pag-asa ba kayong magbago? Lalong dumataas ang survey ni BP Sara. Paano yan? Yung pinapasoling 448 million ng COA doon po sa Vice President personal. Solid po yung ebidensya doon sa pagbabanta. So kung solid po yung ebidensya, tingin ko nasa side ho kami ng katotohanan. Wala. Puro lang kayo inventong istorya. Walang solid doon sa mga sinabi nyo. Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, mga kasama, yung lahat ng mga kasama nila dyan sa kamera, isa lang ang tingin kay BP Sara. Isa lang yung conclusion nila eh. Isa lang. Hindi makatakbo. Yun lang naman ang target nila eh. Sino nagbulalas niyan lahat? Yung mga galing na mga kongresista. Mali-maliit ang pera, magkano kaya ang nakita? Mali-maliit ang pera, hinatid sa ganito. Mali-maliit ang pera, hinatid sa ganoon. Di ba? Kaya wag nyo na kaming pinagloloko. Tigil nyo na. Kaya ka natatakot. Dahil pag binalikan kayo, wala kayong magagawa. Sapul kayo sa banga. Tapos sinira nyo pa yung mga karera nyo sa politika. Anyway, dito na tayo sa shoutout segment natin. Nako, mukhang nalulungkot na naman tayo. Ano naman nangyari sa atin? Parang, dumadaan pa ba sa inyo? Eto, shoutout muna tayo kay, sino ba to? Mula kay, Maribel Pimentel, shoutout po sa'yo. Lagi siya nanonood sa atin. Janet Takister. Janet Tasiker. Yan, sorry. Shoutout po. At Rolando Barco. Rolando Barco. Yan, shoutout po sa inyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa inyo. Kay Kiko Man Vital, shoutout po. Rodrigo San Diego, shoutout po. At Jeff, shoutout po sa iyo. Sino pa ba? Marami pa ba? Wala na ata. Kasi hindi kayo nagko-comment eh. Kay Ma'am Marilu Mix Vlog ng Hong Kong, shoutout po sa inyo. Kay Roto Vegas ng New Zealand. Ayan. Kaya mag-comment po kayo. Wala na ho ako nakikita mga comment nyo. Kaya yun lang ang nabasa ko. Kaya kung hindi kayo nako-comment, hindi na kayo nababasa, damihan nyo yung comment. Sabihin nyo po, taga Amsterdam ako, pa-shoutout po, ganun. Ganun lang po. Sino pa ba? Hanap pa tayo, baka meron pa. Kaso wala na talaga makita eh. Ayun na lang damihan nyo yung comment sa susunod. Meron pa akong nakita rito. Ano ba to? Sa mga ay, nawala bigla. Yun na lang. Hanggang sa muli. Like and share. Yan ang ating paglalambing. Bye-bye!